Ayan guys, welcome back dito po sa ating munting channel ni Himaya Shine. Ayan. Ngayon mga kaibigan, mga kababayan ko, ay ito na, binulgar na ni Attorney Baligod, ang attorney ng 18 Marines, mga kababayan, ang kasinungalingan ni Erwin Tulfo at nitong si Gatchalian, mga kababayan. Grabe, mga kasinungalingang dalawang senador na ito, mga kababayan. Akalain mo, pinagbintangan itong si Attorney Baligod at itong yung 18 Marines na hindi daw dumalo. Itong 18 Marines at si Attorney Baligod doon sa ipinatawag ni Erwin Tulfo na Blue Ribbon Committee hearing. Mga kababayan, yun pala, nandoon naman sila. So pakinggan po natin itong sasabihin dito ni Attorney Baligod, mga kababayan. Kung paano niya po pinasinungalingan itong si Erwin Tulfo at itong si Gatchalian, mga kababayan. Ito na po yan. Indication dyan ay yung pagsisinungaling nila na di umuna ay hindi kami nag-attend sa June 8 na imbitasyon ni Erwin Tulfo. Sinabi yan ni Gatchalian, ni Kiko Pangilinan na hindi raw kami dumalo, sinayang ang oportunidad. Totoo po yan, mga kababayan, kasi napanood ko rin po yung ginanap nilang hearing noon nila Erwin Tulfo. Paulit-ulit nila na sinasabi na nandyan naman daw yung 18 Marines at itong si Attorney Baligod, pero ang ginagawa daw nila Attorney Baligod ay nagpapreskon lang. Hinihintay daw nila. Yun pala, puro kasinungalingan ito. Ay doon pa lang sa gate, kausap na pala itong si Gatchalian, ng USAA, hindi basta-basta nila pinapapasok ito. So alam ni Gatchalian, bakit sasabihin niya nakakalungkot na hindi dumalo itong 18 Marines na ito? Napakasinungaling na mga taong ito. Pero nagsisinungaling sila dahil nandoon po kami. At pagdating pa lang namin sa gate, ayaw kaming papasukin at grabe na ang radyo. Nagraradyo-radyo na yung mga security, humihingi ng paalam kay Sherwin Gatchalian at saka kay retired General Corpus, no, na sinasabing siya ang OSA head. Mga 10 minuto mahigit kami sa main gate. Pagdating namin sa building entrance, halos 1 oras din kaming inipit doon. At habang nandun kami, binulungan na po ako ng staff ng Senado na ang ginagawa ngayon, sabi niya, Sir, ang ginagawa ngayon sa plenary hall ay consultative meeting, hindi Consultative meeting na lang. Samantala, si Erwin Tulfo mismo ang nag-announce na tuloy yung Blue Ribbon Committee hearing. Lunes yun, Lunes. Lunes. Diba? Tapos ngayon, consultative na lang. Di ba kalukuhan? na hearing, sabi nila. At ito ang sinabi, no, you need not attend. Kaya nung sinabihan po ako ng ganon, ay nag-isip ako na, sige, kung ayaw nyo kaming pakinggan talaga, mag-press con na lang ako kay Senator Padilla. So yun pala yung dahilan kung bakit sila ay nag-press ko na lang kay Senador Robin Padilla. Akala ko naman talaga noon ay sinadya nila Attorney Baligod kasi habang naghihiring sila Tulfo noon ay itong sila Attorney Baligod ay nagpa-press con din. So, akala ko talagang ginawa sadya ito ni Attorney Baligod. Yun pala, sinabihan sila na no need to attend na. Ay grabe na mga kademonyuhan talaga itong mga nangyayari ngayon sa ating bansa, guys.
Kasi hinanap po si Senator Cayetano, ang sabi sa akin, hindi makapasok dahil masama daw ang pakiramdam. Wala rin si Senator Pia, wala rin si Senator Marcoleta. Kaya si Senator Robin na miyembro ng Blue Ribbon Committee ang nahingan ko ng pabor na kung pwedeng mag-press con nga doon sa opisina niya. At inilahad ko naman doon yung mga points sana namin na sasabihin namin sa hearing na yon. Ang una po ay yung propriety of Erwin Tulfo presiding over an investigation where he himself is being accused of malfeasance, no? And even crime. Pangit naman na siya ang inakusahan, siya ang mag-imbestiga, at siya ang magsasabi kung sino ang sinungaling at sa hindi. And one danger is proved by him filing a libel and cyber libel cases against us in Pasay City. Ano ang sinasabi niya doon? Sinungaling daw kami. Ano ang patutunguhan ng investigasyon niya? Ang gagawin lamang po niya ay he will cite us in contempt for testifying falsely at ipapa-detain niya kami sa Pasay City Jail, no? Tama. Akalain mo, ikaw yung mag-iimbestiga tapos ikaw yung inakusahan. Ano yun? Talaga naman. Bakit ikaw yung mag-iimbestiga? Ikaw nga yung akusado. Tapos ikaw na rin yung hahatol. Sasabihin mo ngayon, nagsisinungaling ito sila. Tapos, a site of contempt. Oo. Di ba? Kasi hindi naman sabihin ni Tolpo, tama nga yung inyong akusasyon. Oo, na ako nga ay nabigyan ng malita. So, hindi kayo ma-site of contempt. Kaso nga lang, itong si Tolpo, hindi pa niya nakaharap itong 18 Marines na ito, sinasabi na kaagad na nagsisinungaling. O siya yung nag-iimbestiga, pero siya kaagad ang nagsabi na mga sinungaling ang mga ito. O di ba? Di ba kalukuhan? Ikaw yung mag-iimbestiga, tapos ikaw rin yung magbibigay ng conclusion doon sa mga resource person na sila po ay mga sinungaling. So may kapangyarihan itong mga senador ito na mag-site of contempt eh. Oo. So gagawin nila yon, isa-site of contempt tapos ipapakulong nila. Oo, kasi hindi umano nagsabi ng katotohanan kasi inakusahan siya na siya yung nag-iimbestiga, di ba? Pwede nilang gawin yun. Pag nasa kulungan na, doon na nila ngayon papahirapan yung mga tao. Doon na nila ngayon kakausapin, nabawiin nila ang kanilang mga sinumpaang salaysay o yung kanilang mga pahayag na itong si Tolpo ay sangkot na bigyan din ng mali-malitang pera at hindi lang si Tolpo kundi maging itong si Tito Soto. O di ba? So yun ang gagawin nila, i-site of contempt nila, ikukulong nila sa Pasay City Jail para doon kakausapin nila ang mga ito, nabawiin nila ang kanilang mga akusasyon. O di ba? Ang galing. Hindi naman po patas 'yon. Yung sinabi ni, sorry Pam. No, just a follow up, no. When did you find out? Kasi di ba po gabi na yon na meron na po kayo na-receive na email na iniimbitahan kayo, tama po ba? But when did you find out na consultative meeting na lang at hindi siya hearing? Doon lang po sa Senate. Nandun na po kami sa Senado, yung hinihingan kami ng QR code. Oho. So, na-stuck po kami doon ng halos isang oras. Yung invitation pala sa kanila, yung in-email sa kanila, Blue Ribbon Committee hearing, tapos nung nandoon na sila, consultative na lang. Tapos mga pinagluloko lang talaga tayo nito, guys, itong mga senador na ito. Oh. Grabe. At buti na lang talaga ang mga ito ay hindi nakatikim ng buto ito sa akin. Oo. Si Pangilinan, itong si Erwin Tulfo, wala. Mga zero ito sa akin, itong mga ito. Si tama pala talaga na hindi sila karapat dapat na ibuto. Oo.
Kasi bawat isa sa amin Magsasign ay up. magsa-sign up at saka medyo cumbersome yung pag-sign up dahil electronic. They need all your personal information including an identification card, pipicturan pa nila, etc. No? It takes about 3 to 5 minutes per individual. So natagalan doon. At halata naman na ayaw nilang pakinggan kami dahil alam niyo po yung sinasabi nila ngayon na the 18 Marines daw are endangering the security of the Senate, including the senators. At ang sabi ni Senator Soto ay there is clear and present danger. Hindi ko alam kung naiintindihan po nila yung clear and Mga alibay na lang nila yan, no? Kasi ayaw nga talaga nila matuloy yung investigasyon. Dahil mga sangkot nga kasi sila. Oo, pero kung hindi ito nabanggit ang mga pangalan nito, nako. Mabilis pa yan sa alas 6. Oo. O sige, mag-imbestiga kayo dyan para lumabas yung katotohanan. Kaso, sila ngayon yung mga sangkot. Kaya talagang gagawin nila yan na kung ano-ano, papalabasin nila na in danger yung Senado ngayon dahil itong mga 18 Marines na ito at itong si Attorney Baligod, ito yung magiging sanhi ng kaguluhan dyan. Oo. Dyan sa Senado. O, di ba? So kung ano-ano na lang yung kanila pong papalabasin para hindi lang talaga matuloy itong investigasyon. Huwag kayong kasigurado. Oo. Mga tao lang kayo, nako po. Isa lang sa inyo dyan na magkasakit. Mahospital. Sa inyo dyan na 12. Oo, na nang agaw ng kapangyarihan kay Alan Peter Cayetano. Isa lang sa inyo dyan ang magkasakit. Mahospital, makonfine, aatakihin sa puso. Yari na kayo. Oo. Matutuloy at matutuloy yung investigasyon sa Blue Ribbon Committee hearing. Diyan sa flood control na anomaly na yan. Napakanipis ng inyong posisyon ngayon. 12 lang kayo. 10 ang nasa minority ngayon na sinasabi nyo na sila yung minority. Samantalang si Peter Alan Cayetano pa rin ang nanatiling Senate President ayon sa saligang batas. Ayon sa Constitution. Oo. Pero dahil nga tinanggap ng Malacanang, ng House of Representatives, itong kampo ni Sherwin Gatchalian, ay nagmukhang sila yung legal. Oo, sa ngayon. Pero, kung babasahin natin yung konstitusyon, sila yung illegal. Oo. So, ang basihan nila ay yung pagtanggap ng Malacanang, ng House of Representatives, kung ano-ano pa ang naging kakampi na nila para maging legit umano sila. Pero hindi ninyo alam ang kapangyarihan ng Diyos. Oo. Hindi ninyo alam. So magagawa ninyo ngayon yan. Hintayin nyo sa mga susunod na araw. Oo. Isa lang ang mawawala sa inyo diyan. Isa lang ang magkasakit sa inyo diyan. Balik na kay Alan Peter Cayetano ang kapangyarihan. Oh, ayan na. and present danger kasi it applies to freedom of speech, no? Tama, no? Naghahagilap sila ng mga rason para hindi kami pakinggan po talaga dahil kung maalala po ninyo, pagkatapos ng press con ay sinabi ko pupunta kami sa baba sa plenary hall dahil nandun pa pala ang mga senador. So nung pababa na po kami ay bigla namang sinuspend ni Erwin Tulfo ang session nila. Kaya minarapat ko po na puntahan si Senator Soto sa kanyang opisina. At nag-usap po kami isang oras mahigit. At
Aba, matagal yun isang oras mahigit, matagal yun. So, ibig sabihin, talagang dinikdik ni Soto itong si Atty. Baligod. Kung totoo ba talaga na may akusasyon sa kanya na nadeliveran siya ng pera. Kasi, kung hindi totoo, aba, bakit tumagal na ganong katagal? O, di ba? So maraming mga ginawang milagro siguro itong si Soto habang uusap sila ni Atty. Baligod na kung ano-anong mga palusot. Ay talaga naman. Nagkaroon kami ng tanungan doon, ano ba talaga yung ebidensya nyo, etc. At nagsabi ako sa kanya. At oh my God, palagay ko he feels the same apprehension as the others because of the information that I shared with him. Oh. Wow. Di ba? So kabado sila ngayon. Kabado sila, di ba? Yung mga nasasangkot na mga congressman, kunyari, nagpa-file ng libel, pananakot lang yan. Pananakot lang nila yan. Para hindi sila tuluyan. Oo. Kaso mga Marines ito, hindi nyo basta-basta matatakot ang mga ito. Maganda nga yun Maganda nga yun, mag-file kayo ng mga kaso. Oo. Kasi siyempre, hindi na pag-file nyo ng kaso, hindi naman kagad na kayo lang yung papanigan ng korte, ng mga judge, ng mga huwes. Siyempre, ipapatawag din ito sila Baligod o itong mga 18 Marines o yung mga Marines na nag-aakusa sa mga individual na ito. Di ba? So, doon na ngayon magkalabasan ng ebidensya. O sige, mag-file kayo ng libel. Oo. Para mailabas nila lalo yung ebidensya. So yan guys, dito na lang po muna yung atin pong vlog na ito. So malinaw po yan na itong si Erwin Tulfo, si Gatchalian, si Kiko Pangilinan ay pinagluloko lang talaga ang taong bayan doon sa kanilang ginawang Blue Ribbon Committee nung nakaraang Lunes. At pinalabas na lang nila na ito ay consultative. Oo, di ba? Yung panluloko talaga sa tao. Yung binigay nilang imbitasyon dito kay Atty. Levy Baligod ay magkakaroon ng Blue Ribbon Committee hearing. Pero nung nandoon na, ng araw po na yon, aba, bigla nilang binago. Consultative assembly na lang daw. Di ba kalukuhan? Mga manluloko talaga. So yan guys, maraming salamat po sa inyong panonood. God bless us all.